Gandang gabi, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa mga kunyari sweet lover. Pero ang totoo, cheater. Ew, kadiri. At kanina nga mga yes friend ay napakinggan natin ang isang liham na nakakagigil, 'di ba? Na kung ikaw makikita mo yung sarili mo sa ganong sitwasyon, 'di ba? Kahit sino naman siguro, no, talagang manggagalaiti, talagang kukulo ang dugo. Alam nyo, mabait pa nga itong ating sender na siya. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Oo, di ba mabait pa nga siya kasi 'di ba sa kabila ng kanyang harap-harapang nasaksihan, anniversary pa man din nila, no. Tapos wala siyang ginawa. Ano ba yan? Dapat may ginawa siya. Dapat tinakpan niya ng una yung charot. Diba? Ikaw makita mo yung partner mo na may ibang katabi sa kama nyo pa. Tapos walang suot, nakahubad sila. O diba? Anong mararamdaman mo? Kung ako yung nandun, sinasabi ko sa'yo, magiging kwento talaga kayong dalawa. Pero since, di ba, mabubuti tayong tao, mababait, at kahit papaano, pinipili pa rin ang umunawa at pakalmahin ang sarili sa kabila ng panggagalaiti. Siyempre, hindi natin yung gagawin, di ba? Hindi natin ibababa yung sarili natin sa level nila. Di ba? Ano yun? Mangloloko sila tapos ikaw, mapanakit, gano'n. Di ba? Wag gano'n. So, wag kang mag-alala kasi may tinatawag naman tayong karma, 'di ba? Hayaan mo nang yung tadhana yung gumawa ng paraan para makabawi sa iyo, ganon. 'Di ba? Pakabahin mo sila, sabihin mo wala kang gagawin pero magtitiri ka ng kandila sa Quiapo, kulay itim. Pinakulam. No, kasi alam niyo mga yes friend, ang hindi ko lang talaga maintindihan kung ano yung tumatakbo sa isipan ng mga taong manloloko. I mean, ano ba ang pinagkaiba ng puso ng taong manloloko versus puso ng taong nagmamahal ng totoo? Yung sa mga manloloko ba, may mga extra veins? Extra na artery, mga ganyan. Kasi sobra-sobra sila magmahal. Literal, di ba? Dala-dalawa, tatlo-tatlo. Diba kung sobra-sobra yung pagmamahal mo, ibigay mo lang sa isang tao, wag mo namang ginagawang 5 yung jowa mo. Magtira ka naman sa mga single, kagaya namin ni Kuya Joshua. Nandamay pa. Diba? Ang tanong kasi dyan, bakit nyo kailangang magloko? Diba? Anong mapapala nyo sa pangloloko? Seryoso, anong nakukuha nyo dyan? Anong napapala nyo kapag meron kayong isang taong pinapaiyak, pinapaluha, dinudurog ang puso sa pamamagitan ng pangloloko? Anong benefit? Hanap mo ba yung thrill? Hanap mo ba yung excitement na nagtatago ka tapos iniiwasan mo may makahuli sa inyo? O yung thrill na merong kaba factor para sa'yo? Sana nag-Star City ka na lang? Oo, sinama mo yung jowa mong totoo. Diba kung thrill lang ang hanap mo? Saka yung mga tao na pumapayag na ma-involve sa ganitong klase ng setup, diba? Sa ganitong klase ng sitwasyon, ganun ba talaga kayo ka-cheap at ka-desperado maghanap or kumilala ng isang taong single, yung wala sanang sabit? Kasi hinahayaan mo yung sarili mo na maging third party or maging kabit. Ganun ka ka-cheap? To the point na parang wala ka ng choice kaya pumapatol ka na sa may asawa na or may jowa na? Satisfying ba talaga yan? Pagmamahal mo ba talaga na matatawag yan? I don't think so. Kasi ako, kahit matapos na ang mundo, tapos single pa rin ako kung lahat may jowa na, hindi ako mga agaw ng jowa ng iba, mamatay na lang akong single. Diba, at least mawala man ako sa mundo, buo naman yung dignidad ko, buo naman at maayos yung reputasyon ko na nagmahal ako ng sarili ko lang. Kawawa naman. Diba? At least, hindi ako nakasira ng ibang relasyon. Diba? At least hindi ako nang agaw. Alam nyo, this is a common case for a relationship problem. Diba? Kapag sinabi mo, ano nung dahilan ng breakup ninyo, ang matik na tinatanong ng tao, sino nagloko? Diba? Kasi common yan eh.
Isa yan sa mga pinakaunang dahilan kung bakit maraming relasyon ang naghihiwalay. Cheating, pangloloko. Deal breaker to para sa karamihan and super duper non-negotiable. Once magloko ka, bahala ka sa buhay mo. Hiwalay na tayo. At iilan na lang po yung mga taong may ganoong klase ng paninindigan. Di ba? Wala nang paliwanagan. Niloko mo ko, period. Tapos na tayo. Diba? Ang malas mo kapag manloloko ka tapos ganon yung natapat sa'yo. Or baka naman kaya paulit-ulit mo yung ginagawa. Kasi inaabuso mo yung partner mo. Kasi alam mo na at the end of the day, marupok siya at uuwi pa rin sa'yo. Okay, abusado ka na nga, manloloko ka pa. Grabe, lahat ng masamang ugali, kinarir mo na, no? Lahat ng kasamaan ng loob, nasa iyo na. Ang tawag sa iyo, blessed. Diba? Kaya alam nyo, yung mga taong ganyan, may paninindigan na kapag niloko mo, ayaw na niya. That's so satisfying. That's so okay. And, diba? Which is dapat lang. Kasi it's absolutely unfair para sa mga taong nagmamahal. Imagine dalawa kayo sa relasyon na masaya ninyong binuo, then suddenly in one snap, di ba, nadilaan siya ng tukso, may ibang tao nang magiging involved at magkukos ng gulo or para masira yung kung ano man ang meron kayo. And ang daya lang din isipin na habang may isang nagmamahal sa inyong dalawa ng totoo, may isa sa inyo na may iba na palang kinakalantaryo. That's unfair. Kung baga kumain kayo sa restaurant, tapos ang akala niya, tag-isa lang kayo ng order na ulam, pero yung sa'yo super meal para, marami kang tinitikman. Ha? Ganyan ka kadaya. Madamot ka pa, selfish ka pa. Kasi sarili mo lang nakasiyahan yung iniisip mo. Sarili mo lang na satisfaction yung pinipili mo. Ganon ka ka-unfair. Kaya hindi rin natin masisisi, no, yung mga taong hirap na hirap magpatawad kapag naloko sila. Diba? Sa scammer nga, pikon na pikon tayo. Sa jowa ba kaya natin na minahal natin at nag-invest tayo ng pagkarami-rami? Diba? Mas scam ka nga lang sa online order mo ng halagang 100 piso, galit na galit ka na. Doon pa kaya sa partner mo na lahat-lahat binigay mo na, pati ang bataan. Diba? Sinurrender mo na pati ang West Philippine Sea sa kanya, tapos lolokohin ka pa rin sa huli. O diba, goals talaga yun. Lugi yun, unfair yun. Samantalang ako, sa'yo lang ako nakapokus. Sayo lang ako, tapos sa'yo may kahati pala ako. May iba palang nakakatikim sa'yo. Diba? Ang sakit sa puso nun. Ang sakit sa damdamin. Mabigat sa dibdib. Kaya never nating dapat sisihin or sabihan yung isang taong hindi pa nakakapagpatawad ng ano ba yan? Antigas naman ang puso mo. Patawarin mo na. Normal naman yan kasi lalaki. Excuse me? Pag lalaki required man loloko, kaya valid magloko? Ganun ba yon? Hindi ah. Kahit sinong tao na may puso at nagmamahal, dapat isa lang ang minamahal. Kahit na sinong tao ang piniling magmahal ng isang tao, dapat dun lang siya sa isang taong yun. Regardless of the gender, regardless of the race, kapag nagmahal ka, dapat isa lang. Wala nang iba. Kasi the moment na maghanap ka ng iba, the moment na makipaglandian ka sa iba, hindi ka na tapat. Hindi ka na loyal. Cheater ka nang maituturing. Kaya ikaw, yes friend, kung ano yung nararamdaman mo ngayon na galit dahil naloko ka, it's valid. Okay lang yan. Panindigan mo yan hanggat kailan mo gusto at kung hanggat kailan mo nararamdaman yan.
And again, never deserve ng isang manloloko ang justification para sa ginawa niya. Kasi cheating is cheating. Maaaring bibigyan ka ng tsansang magpaliwanag, maaaring bibigyan ka ng pagkakataon na ipaliwanag yung sarili mo at sabihin yung mga dahilan kung bakit mo nagawa yun, pero hindi natin maaalis yung katotohanan na nagloko ka pa rin. At hindi mo dapat i-insist doon sa taong niloko mo na patawarin ka niya ura-urada agad-agad kasi humingi ka na ng sorry. Ganun ba kadali yun? Kaltukan kaya kita ta sabihin ko sorry. Diba? Ginawa mo yan. Panindigan mo kung ano yung mga magiging consequences, kung ano yung gagawin na hatol sa'yo ng taong niloko mo. At wag mo nang ipaliwanag na sabihin mo, kasi udang nalalamig ka na kasi. Ilagay kaya kita sa freezer para maramdaman mo yung totoong lamig, diba? At ikaw, kung yes friend, madali kang magpatawad ng taong manloloko, ng taong niloko ka, well, wala naman ako masasabi dyan, diba? Di mabuti ang iyong puso. Sana all. Diba? Good for you. Kasi, hindi ko alam, diba? Maybe it's your way or that's one of your ways to move on or to cope up. Pero it's yours to choose kung anong gusto mong gawin sa kanya. Dun sa taong nanloko sa'yo, it's either patawarin siya at palayain na siya or palayain na siya pero manatili pa rin ang galit mo sa kanya. Diba? Alam nyo kasi minsan, the more na ninanamnam natin yung sakit rather, na pinaranas sa atin ng taong nanloko sa atin, it's the more learnings yung nakukuha natin. Kasi diba, ini-evaluate natin yung sarili natin, diba? Ini-evaluate natin ang maigi yung nararamdaman natin. Ina-assess natin ang mabuti kung ano nga ba yung naranasan mo at kung ano nga ba yung mga matututunan mo dito. Which is babaunin mo na siya for sure sa mga susunod mo pang mga magiging karelasyon. And that's okay. At least you learned. I mean, it's not okay na niloko ka, no? But what I mean is, at least meron kang natutunan doon para the next time na magmamahal ka, alam mo na. Diba? At para naman doon sa mga madaling magpatawad, again, kung yan yung mga kakapagpagaan ng inyong nararamdaman, good for you guys. Go, palayain nyo na yung sakit, yung bigat, release it. That's okay. Ang pagpapatawad naman, wala naman yung pinipiling oras kung gaano ba dapat yung katagal, kung gaano ba dapat yan kahaba at kahirap para ibigay doon sa taong gumawa sa'yo ng masama. Diba? Binibigay natin to the moment na ramdam na natin kung kailan ito dapat ibigay. And para sa mga yes friend natin, no, na yun nga, na kahit ilang beses nang niloko, sadyang marupok, diba? Kahit na ilang ulit ng winalang hiya, ganyan, diba? Hindi pinahalagahan. Go pa rin siya, giyang na giyang ang lokalaka. Ay, bahala ka sa buhay mo, diba? Choice mo pa rin yan. At the end of the day, choice mo pa rin yan. It's up to you. Basta, yung magiging resulta, make sure na buong-buo mo yung tatanggapin at paninindigan. Diba sabi nga nila, diba, fool me once, shame on me? Fool me twice, shame on you. Or baliktad, basta yon. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on you pa rin. Hindi ko kailangang mahiya kasi niloko mo ko. Ha? Ikaw ang nakakahiya dito. Diba? Kasi madaling sabihin na ayaw mo na pero nagpaano ka pa. Diba? Sabihin mo ayaw ka na sa kanya pero at the end of the day pag uwi mo, kayo pa rin yung magkatabi sa kama tapos mag-aanuhan pa rin kayo. Di bali wala na naman yung mga sinabi ko dito. Nagsayang na naman ako ng laway sa'yo, diba? Basta ang bottom line lang naman ito, yes friend kong BB, no? Cheaters never win. Yan ang paulit-ulit na sinasabi sa atin. Cheaters never win. Walang patutunguhan ang pangloloko.
Kaya para sa mga patuloy na nagloloko pero hindi pa nahuhuli, wow, ang galing mo naman. Pero good luck sa'yo. Tama yan. Pahirapan at paliitin mo ang mundo mo. Kung yan ang gusto mo, ha? Panindigan mo yan. Hanggang sa magsawa ka at mapudpud yung ano mo. Sige lang, magloko ka lang. Ay, alam nyo, buti pa yung orasan, no? Kung i-observe ninyo, buti pa yung relo, pumipihit lang pa kanan. Ewan ko sa iba dyan, bakit pumipihit pa kaliwa? Hoy, hindi sa nagpaparinig ako, baka tinatamaan ka na dyan, baka galit na galit ka na masyado. Hindi naman sa pinapatamaan kita, pero parang ganun na nga. Kaya ikaw, sige na, alam mo, masarap magmahal ng isang tao, masarap magmahal ng malinis, masarap magmahal ng tapat. Kaya panindigan mo yung ganong klase ng pagmamahal. Huwag mo nang pinagsasabay-sabay, mahirap yan. Di ba? Hindi ka naman businessman, hindi ka naman businessman. Ang dami mong gustong branch na itayo sa, di ba? Gusto mo kung saan-saan, pupunta kang Makati, may jowa ka, pupunta kang Taguig, may jowa ka pa rin, pupunta kang Paranaque, may jowa ka na naman. Di ba? Ano ka pa? Malalamog yung ano mo niyan. Mga anyways, yes pa rin. 3 oras na bibitayin na naman ang ating pinagsamahan. Nakapiling mo ang bibi mo sa radyo. DJ B-Boy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa araw ng Sabado. Happy weekend! 2 p.m. to 6 p.m. Dito pa rin at dito ka lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Good night, BB! Happy weekend! Mwah mwah!